Mr. Chairman, you have now the floor. You're the next. sakto. interpolator. I just wanted to have Donald a... Fernandez is recognized. Sir, before we proceed with interpellation, Yes. maybe perhaps here I'd like to hear from the former president of Transco. Kasi po I understand the current Transco administration gave their point of view, but I'd also like to hear from more historical institutional Honorable Dan members. Fernandez. With the indulgence of the It's his turn, so he will have to ask that question. Kay former Transco... Are you yielding to the question? Ask kay... sure. Mr. Chair, So, question. Honorable Matibag, Attorney Matibag, please respond. This is now the time of Honorable Dan Fernandez. I'd like to remind everyone it's 5 minutes questions. Time of the question will be 5 minutes. You can go for a second round if needed, except the answer, ha? Hindi kasama answer din, ha? So 5 minutes po tayo. The Honorable Matibag. Good afternoon. Mr. Chairman, point of order. The What are Honorable the rules of this committee in terms of there's a representative asking a question and using the time of another representative? No, this is now, that's why I have to, I sought the permission of the Honorable Dan Fernandez. So it's now Dan Fernandez's time. So And, he agreed. That's also a question. Representative Yes. Fernandez yielding. Yes. Thank you. Thank you very much. The Honorable Matibag. Thank you, Attorney Mr. Matibag, I'm sorry. Thank you, Mr. Chair. And first of all, salamat po sa inyong imbitasyon at paumanhin na pangatlong beses ako na-imbitahan. This is the first time that I attended this hearing. And I'm glad to be here. I'm here just a former president and now just a consumer at isa pong Pilipino. I was just listening to the report into the statement of President Almeida and the good lawyer of NGCP. I've heard that report long time ago. That's the same things that they've been saying na magtulungan tayo, magayos tayo. But let me share my experience when I was the president for 5 years. Wala po kaming pagkakataon na nakapasok at na tingnan man lamang ang mga pasilidad ng NGCP na pag-aari ng Transco. Ngayon lamang po ako nakakita na kami yung may-ari ng bahay at gusto mong tingnan kung anong ginagawa sa bahay mo, hindi kayo pwedeng pumasok. I just like to remind everyone, pinag-uusapan natin dito, presyo, 3% ba, 10% ba, ganito yung binayaran. But more than that, this is something that should be a concern of everyone, and that is the national security and the national interest of our country. Alam niyo, nag-uusap-usap tayo, West Philippine Sea, may nakita tayong mga barko ng China na malalaki. Ito po, hindi na ito kailangan pumasok pa sapagkat nandito sila sa sistema mismo natin ng ating power grid. Nanonood po ako ng hearing ninyo, pinanood ko yung replay. Sinaga ko talagang panoorin. And I was struck by the question of the good Congressman Ace Barbers, which was followed by Congresswoman Luistro about the system, the SCADA system, which was replaced by NGCP when they assume. Yung pong existing na mga ano dyan, na mga equipment is General Electric noon, tsaka ABB. Ngayon, pinalitan nila ng NARI. Hindi po kailangang itanong kung may pumasok na armado, terorista. Simple lang po ang tanong ko kay Engineer Clark. Ano ba yung NARI? Proprietary ba yan? Alam nyo ba yung source code? I will make an example para maintindihan po ng publiko. Cellphone. Lahat tayo may cellphone, di po ba? Hardware. This is Apple, iPhone. Anong software? iOS, di ba? Pag nakalimutan mo po, Mr. Chairman, yung password ng iyong cellphone, hindi ba pwede kang mag-message, forgot password, ipapaalala sa'yo? Ibig bang sabihin, yung SCADA ba na ginather, yung mga data ng ating power grid, hindi ba nakikita ng China? 3 control, walang single red button. There was already an incident na nagkaproblema ang power grid natin. It was resolved remotely. Twice already na nangyari. So ano ibig sabihin nito? Remotely pwedeng gawin. Hindi po totoo. Magaling si Engineer Clark, alam ko, na-research ko yung background niya eh. Yung sa mga yung
mga performance doon. Pero ang tanong, do you know the source code? Proprietary yan eh. When we made the research, when we made the presentation doon sa Senado, lumabas that Dari is a state-owned company na used by a military. So nag-report kami niyan, December 2019. We were able to capture yung website nila. Yun yung pinipresent ni Congresswoman Luistro. Sabi ko, ito yung dokumentong binigay namin noon sa Senado. Nakita namin. Kiniklaim talaga nila na first overseas nila na paggamit ng equipment at ng SCADA ang Pilipinas. Nung niraise namin yung issue sa Senado, February, tingnan nyo ngayon sa website ng NARI kung nandun pa, wala na. But I have the screenshot already. So more than that. Now, yung question naman noon ni Congresswoman nung nanonood ako, Kimbo, the Honorable Congresswoman Kimbo, sinasabi natin 3%. Huwag natin pag-initan to. I yield to those position of the honorable members. But hindi po 3% lang pinag-uusapan natin dito. The presentation of IMAP was very clear. Nakita nyo yung diferensya because of the delay. But even before that, there was the study done by Butuan, the power plan of Butuan. I'm sure the good chairman knows about this. Nang diferensya because of the delay of the project of Visayas-Mindanao connection, there is a price difference of 2 pesos compared to Luzon and Visayas. Ano pong basis nito? IPIRA law. Because under the IPIRA law, the WESM, bibilin nila yung excess ng generation. Wag po nating sisihin yung generation. Yung excess po ng generation, binibili ng WESM during peak, doon binibenta eh. Yung off-peak, binibili nila eh. Yun po yung totoo niyan. Bakit wala sa Mindanao? Dahil ang requirement is there should be an interconnection before magkaroon ng WESM sa Mindanao. Kaya yung presentation ng IMAP na bumaba because there's already interconnected. Bakit? Because under the IPIRA law, ang sabi ng IPIRA law, bibilhin nga. Ano ang nangyari sa Mindanao? Fully contracted. Yung mga excess kailangan bilhin ng electric cooperatives. So, sino nagbabayad? Tayo po, ng mga consumers. So, may I make an appeal, Mr. Chair? Huwag na sabihin, 3% lang yan. Segment lang ang NGCP. I must remind everyone, the only natural monopoly in the entire energy sector and the entire business sa Pilipinas is transmission. Napakarami po yan. Alam niyo po, naririnig ko sa news yung tinitira po kayo sa Kongreso, 777. Alam niyo, mas maganda pong sagot na 77 na pag-usapan. Yung 7 na violation sa concession agreement ng NGCP, yung 7 po na violation ng national security ng NGCP, at yung 7 po na abuse nila as to the financial status ng government natin. Paano natamaan? Bakit nalugi tayo? Ang ganda po ng opening statement ni Mr. Almeda. Binili namin to ng per square. Pero pag binilikan po natin, it violates the IPIRA law. Because under the IPIRA law, dapat maximum value makuha mo eh. That is in the implementing rules ng IPIRA law natin eh. Hindi natin nakuha yung maximum value. Katunayan, we are losing. During the time of Transco, sinisisi natin Transco, delay, ganito, ganyan, kaya natin binigay. Doon pa rin yung delay eh. Mr. Chair, point of clarification. My clarification is, Transco rin na nagpabid nito eh. Kayo rin, di ba? Hindi po. No, yes or no? Pisam po. Pisam, because according to the IPIRA law, a cornerstone of IPIRA law was the privatization of the Transco transferring management of the national grid to private operators who could bring efficiency, innovation, and capital investment. So, joint kayo ng Transco and Pisam who bidded this in 2007 as ito po, clear. Tama po, Mr. Chair. Unfortunately, Attorney Matibag was not part of Transco at that time. But, Because if I was there at that time, I will not allow it. Yes, but let us be clear, Attorney Matibag. So, before you answer May I the reclaim question- my time, Mr. Chairman? Are you done with your... Well, Are you done? alam nyo, hindi ho tayo matatapos kung gusto nyo. Oo. Meron pa po sana kung gustong idagdag. Mr. Chairman, Mr. I said Chairman. there is 7
777. Mr. na Chair. violation nila. Okay, Mr. thank you Chair. very much, Honorable Attorney So Matibag. I'll just wrap up, Mr. Mr. Yes, Chair. I will give you 2 Mr. minutes Chair. to wrap up. Ito kasi yung Hindi lang problema, po. tinawag niyo po ako rito, nananahimik na ako eh. Okay. Kaya nabuksan yung ganito eh. Ako po hindi nagre-represent ng taong Okay. bayan na po yung pinag-uusapan dito. In fact, I was a victim of mga white paper and everything during that time. Pero ngayon, wala namang maaako sa akin ako ipagkakakitaan ko to kung ano man. So, I can speak freely. I'm speaking as a public now. I'm speaking for the Filipino people when we are singing the national anthem. Hindi tayo papayag, di ba? Huwag tayo magpapapi. Hindi na tayo kailangan sakupin. They are there in their system. Because ibinenta natin. Let me cite this. Tama po yung sinasabi nyo. I was very happy last week to find out, to read the news from Reuters. Alam nyo po ba ang ginawa ng United Kingdom? Na dati ang nagpapatakbo rin ng China yung... Mr. Chair, I think private malayo na company. yung ano niya, Mr. Chair eh. Hindi po malayo So, yun. because the question is direct kanina eh. Dali lang. There's I asked him to wrap up. Please wrap up so we can go back to the Honorable Dan Fernandez. Privately owned ang transmission ng UK noon. I was redeemed because noong 2017 we're already pushing na dapat government at least the systems operation. Kasi this is include national security. Hindi Okay. po ito malayo. In fact, isa pang news, tinanggal ng UK ang NARI system for the same reason that I am saying now. Kung ilalayo natin, sasabihin natin, hindi na tayo Pilipino nito. Pinagbalit na natin ng 30, parang pinagbenta na natin sa pilak yung ating bansa. Thank you very much, Attorney. Pero you will agree, Attorney Matibag, that nung nagkabentahan, Transco was also part of that sale kasama... It was Pisam was under it. But you were not the president. Maybe we can ask. Yeah, but you were Attorney- not the president. I was not the president, but, But, you know, somebody in the as- room can answer it because Yeah. Attorney Alabanza was part of Pisam. Okay, we will discuss that later. Mr. We Chair, will now give it back to the Honorable Dan Fernandez. Mr. Chair, point of order. Point of order, Mr. Chair, and for the record. Mr. Chair, earlier when I wanted to hear from Attorney Matibag, my point, Mr. Chair, was not as to take time from the good Chairman Fernandez. This was because he is a resource person po. Nagbigay ng statement yung ating other resource persons. I just wanted that for the consideration of the committee that he be given the time. So I hope, Mr. Chair, this would not be taken against yung oras ni Mr. No, ni don't Chairman worry, Fernandez. your question was short enough. Thank you very This much, does Mr. not Chair. include the